Buenas noches, damas y caballeros. Lumalala itong gera ng mga DDS, specifically yung kampo nila Bongo at kampo nila Sara Duterte as represented by in this case by the group of Vic Rodriguez at umabot na sa punto na kung saan inakusahan na nitong grupo nila Bongo through former Congressman Jing Paras na ito daw sila Vic Rodriguez ay pakawala ni President Bongbong Marcos at gumamit lang daw ito ng pera para makapasok sa DDS group at ma-organize yung mga maisog rallies using the money. Kumbaga parang sinasabi na rin nila na pinirahan lang nila yung 2022 elections kung saan itong si Vic Rodriguez ay naging campaign manager ng Uniteam at ngayon ginagamit niya yung mga PR operator niya or campaign operator niya, itong si Marlon Purificacion at itong si Pam Pedroche para upakan itong grupo nila Bongo at nila Jing Paras at yung si Ado Pagkalinawan. So today we will play a video or audio lang para hindi tayo sumabit sa copyright o anuman nitong programa ni Jing Paras na Iparash kay Paras, kung saan trace back niya yung problema dito na obviously may criticism rin siya kay Vic Rodriguez dito sa claim nito na siya ang kingmaker. Kumbaga siya daw ang gumalaw para nag-orchestrate yung pagpanalo ni Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Pero sabi naman dito ni Jing Paras, ang kingmaker talaga ay si Sara Duterte kasi siya nag-agree to support Bongbong kaya naging presidente siya. So pakinggan natin ito. Pero dito sila na grabe ng banatan nila sa issue na ito. At kasama niya si Eli Saludar na ka-golf ko rin dati, na anak nito kagaya ko ay member din ng Junior Golf Association of the Philippines. Magaling ng anak nito na golfer. Okay, let's listen in. Magandang araw, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar at kasama ho natin si Secretary Jing Paras. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. At of course, magandang araw naman po sa ating mga mahal na mga mamamayan na natatakot ngayon dahil sa walang saysay. Si Senator Will Gatchalian nga parang abalang dahil wala pang na-identify na source ng ating oil that would supply in the next 60 days. So, yun po mga kababayan, ako po ay bumabati po sa inyo muli. Gagaling ko lang po sa Hong Kong, kasama ko po ang mga ating mga kababayan. May papakita po kami na video mamaya sa namin happening doon sa Hong Kong at tuwang-tuwa ang ating mga kababayan doon sa Hong Kong. Napakarami nila nagkumpulan para sa pag-celebrate noong birthday ni President Rodrigo Roa Duterte. Doon po sa Hong Kong, mahal na mahal pa rin ng ating mga OFWs at mga Pilipinos na nanirahan doon ang ating Tatay Digong. So, sila nagkaroon mismo ng rally to celebrate the birthday of Tatay Digong. And this is happening all over the world. Kaso, mga kababayan,
ito si Paring Eli, mayroon siyang Mm. ipapakita ng video ng dalawang Chimoy at Chimay ng isang ambisyoso na maging senador na kulelat naman noong last election. So, Paring Eli, anong masasabi mo dito sa Si Vic Rodriguez yun. Yung Chimoy, yung sila Marlon Purificacion, yung mga vlogger ni Vic Rodriguez na mayroon rin sila vlog na third floor studio na kung saan located yung opisina noon, media office ng Uniteam. binanggit mo sa akin ngayon? So ano ba ito, Sec Jing, at nila nababanggit at nasusangkot din yung pangalan ni Senator Bongo dito po sa issue nito, pati yung pangalan mo at mukhang parang meron pong intriga dito po sa kampo ng mga, sabihin natin, ng mga Duterte. So ano masabi niyo rito, kasi mukhang naglilinis daw sila ng bakuran, ano ba ito, iisang bakuran tapos parang nagkakaroon ng ganyan triga. So, kinonfirma ni Eli. Si Eli Saludario nagtatanong. Parang kinonfirma niya na ini tsapuera na itong sila Bongo. Kasi yun na nga, natunugan na ni Sara na may balak ito si Bongo tumakbo sa pagka-presidente. Either ipapiliin niya kung sino sa kanilang dalawa o pareho silang dalawa tatakbo. Which will result in the eventual loss nilang dalawa. Kasi hatiin na nila yung boto ng mga DDS. Siguro, bigyan kita ng background. Kamakailan lang kasi, nag-upload si Paring Ado tungkol sa kung sino ba talagang tunay na kingmaker. Kasi mayroong isang baguhan lang na sumali sa grupo ni Pangulong Duterte. Siguro nagbayad yan siya sa isang tao Si Vic. ni Duterte Si Vic. yan, para makapasok. Ngayon, naghari-harian. At kala mo kung sinong tao na ito, sumulat pa ng libro. Sabi ni Paring Ado, sumulat pa ng libro. At ang title ng kanyang libro ay Kingmaker. Parang sinita ni Ado na bakit? Sino ang Kingmaker? Hindi ba si Sara? Kasi si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong. So kung if you analyze the word Kingmaker, how it is applicable to someone who is the one carrying the ball for someone to make a victory, no? So nag-comment lang ako at I just like any person who reads any social media, release. Ay nag-comment ako. At bigla ngayon, itong Chimay at Chimoy nitong isang ambisyosong maging senador na talaga namang bata-bata ito ni Marcos hanggang ngayon at ever since. Pero nagkukunyari na kasama daw sa kay Duterte ngayon, bigla akong tinira. Biglang tinira si Bongo. Pakinggan po natin itong sinasabi ni Paring Eli na pangbababoy nitong Atsay at houseboy nitong tao na kingmaker daw siya. Okay, pakinggan natin. So, ipe-play nila yung video na yung gawa nila Marlon Purificacion at Pam Pedroche na mga operator or mga attack dog rin na vlogger ni Vic Rodriguez. Ako parang maybe yung pagiging late ni Sen. DJ, siguro may iba pa siyang appointment. Pero unang-una, senador ka, number 1 senator ka pa. Tapos yung host dun sa event. Dito tinitira nila si Bongo kasi nagpa-VIP daw, nagpa-epal na late na dumating. Samantala sa programa dapat andun siya maaga pa. Pero late daw dumating at piling important pa
para siyang huling gagawa ng speech, hindi yung host na si Baste Duterte. Maliit na bagay pero makikita mo na grabe na, tindi na ng pag-aaway nila dahil sa ganitong issue lang pinapalaki nila. So tulad ng sinabi ni Jing Paras, naghahanap ng dahilan para alisin na sila kasi naglilinis na daw ng hanay na mga siguro na mga inaalis na yung mga traidor sa hanay nila or inaalis na yung mga threat kay Sara Duterte. So in short, yung nga sila na nag-aaway-away na sila. At si Napoleon Bonaparte pala yun ang sinabi na do not interrupt your enemy when they are making mistakes. So yan, at least sila na nag-aaway-away. Sana tuloy-tuloy ito hanggang sa 2028. Ngayon, mayor. Maaaring mas mataas yung katungkulan ng senador kaysa sa mayor. Pero bilang host, hindi ba mas tama at mas angkop lang na mauna ka, dumating ka on time? At higit nga nakapagtataka, nauna pa si Vice President Sara Duterte. Kaya nangyari, ito hindi mapapansin to. Balikan niyo po yung video. Ako napansin ko agad to. Kasi sa mga observant na katulad natin, yun ang unang, hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Nung tinawag na si Senator Bongo, kasi dapat tapos na yun dapat ang huli magsasalita sa pagkakaalam ko, si Mayor Baste. Pero since dumating nga si Senator Bongo ng late, after na magsalita ni Mayor Baste, so pagtawag kay Senator Bongo, tumayo ang Mayor Baste. Paghawak na paghawak ng mikropono, tumayo ang Mayor Baste. At tiniwan na si Senator Bongo para magsalita sa stage. Kung ako tatanungin nyo, ano yung gesture na yun, maaaring hindi sinasadya, pero sa akin parang bahala dyan. Parang ginagawa ng intriga sa pagitan ni Senator Bongo at itong si Mayor Baste. Balik na tayo dito kay Jing Paras at saka kay Eli Saludar. So nag-react na sila doon. Yung nagsasalita si Marlon Purificacion Pero sa may mga pagkakataon naman talaga kung Well, ako personally, kausap ko si Senator Bongo just the other day. I was in Hong Kong and I had a chance to talk to him. At tinanong ko siya, Senator, mukhang itong mga tauhan ni Vic Rodriguez, lalo na itong pangit na dito sa anong pangalan nitong vlog nila, iniintriga ka. Parang pinapaaway pa kayo ni Baste. Sabi ni Senator Bongo, walang ganon. We are good friends ni Baste. Pero kung pakinggan mo itong pumag na ito, itong tao ni Rodriguez, ay parang baguhan lang sila sa grupo. Kami ni Bongo, kami ni nilang mga cabinet officials ni President Duterte. Matagal na po kami. Kayong mga bagito, nagbayad lang naman kayo para makapasok kayo sa mga Duterte, trumaisog. Nangiintriga pa kayo, mga walang hiya kayo. Kayo nga yung mga pinagdududahan na mga pakawala ni Marcos. Okay, mayroon pang isa, itong chimay ni Vic Rodriguez. Ito, pakinggan natin ito. Sige, okay na yan. Na-discuss na natin rin yan earlier. So, yan nga, bottom line is, sila na nag-away-away at this will lead to an eventual breakup kasi yun nga, tulad ng sinabi ni Eli Saludar na andito na rin sa kampo nila Bongo, lumalabas na initsapuera na sila. In the process na i-kick out na sila sa DDS group or Sara group. In fact, di ba, as we vlog earlier, inamin na rin nila na inaalis na rin, kumbaga nagte-take over na si Vic Rodriguez sa trabaho at operations ng yung partido nila, yung political PDP, dating PDP Laban, ngayon PDP na lang, kung saan dati chairman si
si Bongo, President si Duterte. So, iniitsapwera na rin sila doon. So, grabe na talaga yung away nila kasi papunta na tayo doon sa sitwasyon kung saan unti-unti na silang inaalis, inaalis na ng role sa PDP kung saan naging chairman si Bongo dati, and then muntik na pinatagbo ni President Duterte bilang presidential candidate noong 2022, and then ito rin inaalis na rin sila sa grupo nila Sara, ganon. So iniintriga na sila. So maganda ito ha. This is an issue na welcome respite natin kasi syempre kung solid sila, medyo malakas si Sara. Pero kung sila mismo watak-watak o sila mismo ay ang nagsisiraan, tulad ngayon sabi nila pumasok si Vic Rodriguez gamit ang pera na nakaw kina Marcos, pagkatapos ngayon sinasabi pakawala ni Marcos si Vic Rodriguez. So this is a welcome development dahil dito magkasira-sira na itong grupo ng mga DDS, and this will further weaken the DDS force. So we'll be keeping watch on this issue and we'll be giving you more updates as the day unfolds. So hanggang dito lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.